Ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng Laetare na mula sa wikang Latin na ang ibig sabihin magalak, inaanyayahan tayo ng ating mga pagbasa na magalak sapagkat tapat ang Diyos sa kanyang pangako at siya ang amang naghihintay sa ating pagbabalik. Sa ikalawang pagbasa, ipinaalala sa atin ni San Pablo na sa pamagitan ni Kristo, ibinilang tayo ng Diyos bilang kaibigan. Di na kaaway at hinirang niya tayo upang ipagpanumbalik sa Kanya ang mga tao. Magsitayo po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon sa banal na misang ito upang tayo ay magpuri at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mabiyayang ipinagkaloob niya sa atin. Tayo ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng panahon ng Kwaresma at patuloy tayong inaanyayahan na ipagpatuloy natin ang ating paghahanda upang maging makahulugan ang pagdiriwang natin ng mahal na araw na kung saan muli nating sariwain ang misteryo Paskwal ng ating tagapagligtas. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon
kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita, sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya. Ang sambayan ng Kristiyano ay nakadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Itinupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham. Bagaman sila'y paulit-ulit na tumalikod sa kanya, naging tapat pa rin ang may kapal sa kanyang pangako. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Josue, "Inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pagkaalipin ninyo sa Ehipto." Samantalang nasa Silgal sa kapatagan ng Jericho ang mga Israelita. Ipinagdiwang nila ang Paskwa noong hapon ng 14 ng unang buwan. Kinaumagahan, araw pa rin ng Paskwa. Kumain sila ng mga pagkaing inani nila sa lupaing yaon, sinangag na trigo at tinapay na walang lebedura. Pagkakain nila ng pagkaing inani sa lupaing iyon, tumigil na ang pag-ulan ng mana. Kaya't mula ng taong iyon, pagkaing inaani sa Kanaan ang kanilang ikinabuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa, tugon. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi, dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Tugon. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.
Nagalak ang aping umasa sa kaniya, pagkat dinabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Tugon. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, ipinagpanumbalik ng Diyos sa kanyang sarili ang sangkatauhan sa pamamagitan ni Kristo, nagapi ang paghahari ng kasalanan. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya ako bilang kaibigan. Di na kaaway at hinirang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na Kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan. At ipinagkakatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Magsitayo po tayo. Babalik ako sa Ama at aamuin ko siya. Sasabihin ko sa Kanya, ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Ika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupdin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ng mga Pariseo at ang mga iskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kaniyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kaniyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at dooy nilustay na lahat sa di wastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kaniyang kayamanan,
Nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kaniyang pagkain kahit na mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy. Ngunit walang magbigay sa kaniya. Nang mapag-isip-isip niya ang kaniyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kaniyang mga alila, Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kaniya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayi. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay, kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi niyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit, dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng magandang umaga. Sa umagang ito, mulit-muli tayo ay nagkasama at nagkakatipon-tipon upang ipagdiwang natin ang ating banal na misa. At sa banal na misang ito, mulit-muli tayo ay nagpapahayag ng ating mga papuri at mga pasalamat sa Diyos. Ganon din ang ating mga kahilingan at mga panalangin. Karapat-dapat lamang ng Diyos ay ating papurihan at pasalamatan sa gitna ng maraming kahirapan at hamon sa buhay. Dahil ang Diyos na makapangyarihan sa lahat
ang may-ari ng lahat pati ng ating buhay, ay patuloy na nagmamagandang loob sa atin. Patuloy siyang nagbibigay sa atin ng mga biyaya. At dahil dito, karapat-dapat lamang na siya ay ating papurihan at pasalamatan. Kibilis ng panahon. Kailan lang ay ipinagdiwang natin ang Miyerkules ng Abo. Nasa ika-4 na linggo na tayo ng panahon ng Kwaresma. At ang ika-4 na linggo ng panahon ng Kwaresma ay tinatawag nating Laetare Sunday. Kaya ang kulay natin ay kulay pink. Ang letare ay mula sa Latin na salita na ang ibig sabihin ay magalak at matuwa. Sa gitna ng ating paghahanda para maging makahulugan ang pagdiriwang natin ng mahal na araw, tayo ay pinaalalahanan na dapat tayong magalak at matuwa. At bago natin pagnilayan kung bakit tayo ay magalak at matuwa, muli tayo ay pinaalalahanan na ang panahon ng Kwaresma ay 40 araw na paghahanda bago dumating ang mahal na araw. Kinakailangan nating maghanda sa loob ng mga araw na ito upang maging meaningful ang pag-celebrate natin ng Holy Week. Dahil sa Holy Week ay muli nating alalahanin ang pagpapakasakit, ang kamatayan ni Jesus sa krus, at ang kanyang muling pagkabuhay. Ito ay tanda ng kanyang tunay at dakilang pag-ibig sa atin. Tayo ay pinaalalahanan na mahal tayo ng Diyos. Kaya nga nagbuwis siya ng kanyang buhay upang maging ganap ang ating kaligtasan. At ang pagbubuwis niya ng kanyang buhay ay ating gunitain sa mahal na araw. Kaya binigyan tayo ng 40 araw na paghahanda upang maging makahulugan ang pagdiriwang natin ng Misteryo Pascual ng ating Panginoon. At kung ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng paghahanda, muli ang aking tanong, kamusta naman ang inyong paghahanda? Tuloy-tuloy ba ang ating paghahanda? Meron ba tayong ginagawa na mga konkretong bagay na masabi natin, ito ay bahagi ng aking paghahanda? At ano itong konkretong ginagawa natin na paghahanda? Mula noong Miyerkules ng Abo hanggang sa araw na ito, pabalik-balik ang mga tema ng paghahanda na dapat nating gawin. At sa ating ebanghelyo sa araw na ito, muli tayo ay pinaalalahanan na katulad ng bunsong anak, kailangan nating magbalik loob sa Diyos. O muli, pagbabalik loob. Ilang beses na iyan na pabalik-balik na sinasabi sa atin na ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagbabalik loob. Katulad ng ginawa ng bunsong anak sa ating ebanghelyo. Narinig natin na ang bunsong anak ay kanyang hiningi ang kaniyang mamanahin sa kanyang ama. Kahit buhay pa ang kaniyang ama, parang gusto na nang mamatay ang kanyang ama. Kasi hiningi na niya ang kaniyang mamanahin. Andyan pa yung tatay mo, bakit kukunin mo na ang iyong mamanahin? Tapos itong tatay naman, ibinigay niya yung kabahagi ng bunsong anak sa mga mamanahin.
At itong bunsong na anak, pagkatapos niya natanggap ang kaniyang mamanahin na kaniyang hiningi, ay tumalikod sa ama. Ay iniwanan ang ama. Kuminsan, ganun din tayo. Hingi tayo ng hingi sa Diyos. At sa mga pagkakataon na binigyan tayo ng Diyos, pagkatapos nating natanggap ang ating hiningi sa Kanya, kuminsan tinatalikuran at iniiwanan natin siya. Marami na akong kwento niyan sa inyo. Naalaala nyo yung isang guro na humingi sa Diyos na siya ay magiging principal. Siya ay isang lektor. Dininig ng Diyos, ibinigay ng Diyos ang kanyang hiningi. Nakapasa siya sa examination ng pagiging principal. Nung naging principal na siya, hindi ko na siya nakita na nagsimba. Halos mag-isang taon na. At hindi ko na nakita na siya ay naglilingkod bilang lektor. Sana makabalik loob siya. Kuminsan ganon din tayo. Marami sa atin ang ganon. Na humingi tayo sa Diyos at sa mapagkakataon na ibinigay ng Diyos ang ating hiningi, kuminsan tinatalikuran natin siya. Hanggang may hindi magandang mangyayari uli sa ating buhay. At ang pangyayaring ito ay muling magpaalaala sa atin upang muling lumuhod at umiyak sa harapan ng Diyos upang tayo ay magbalik loob. Narealize ng bunsong anak na lalaki pagkatapos na nilustay niya ang kayamanan na ibinigay sa kanya ng ama. Narealize niya ang kanyang malaking pagkakamali. Sabi niya, sa bahay ng aking ama, ang aming mga alila, sobra-sobra ang biyaya na kanilang natatanggap. Samantalang ako'y namamatay sa gutom dito. Babalik ako sa ama at sasabihin ko, Ama, ako'y nagkasala sa Diyos at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na ituring na iyong anak, ituring mo na lang ako na isa sa iyong mga alila. At siya ay umuwi. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At noong makita siya ng kanyang ama, ang ama pa ang naawa. Nahabag ang kanyang ama. Sino ang tumakbo palapit sa anak? Ang ama. Ma-imagine natin, nung nakita niya sa malayo, tumatakbo siya. Niyakap ang kaniyang anak. At sinabi ng kanyang ama at sinabi ng kanyang anak ang paghingi ng kapatawaran, ang pagsisisi sa kanyang pagkakamali at pagkakasala. Kababa ang loob na lumuhod ang bunsong anak upang magbalik loob sa ama. At ang ama ay labis-labis na nagmamahal. Ang ama ay labis-labis na umiibig, na kahit siya'y tinalakuran ng kanyang minamahal na anak, sa pagkakataon na bumalik muli ang kanyang anak, ang anak ay muli niyang tinanggap at niyakap at hinalikan. At sinabihan ang mga alila, madali, kunin ang pinakamagandang kasuotan. Kunin ang singsing at sandalyas. Kunin ang pinatabang guya. Dapat tayong magsaya dahil ang anak kong namatay ay muling nabuhay. Ang anak kong nawala ay muling nasumpungan. Nagfiesta sila, ang saya-saya ng tatay.
Dahil ang kaniyang suwail na anak, ang kaniyang alibughang anak, ay bumalik muli, nagbalik loob, at kababaang humingi ng kapatawaran. Samantalang ang panganay anak na lalaki ay nasa kanilang bukid at pauwi na siya. Nakita niyang at narinig niya na mayroong tugtugan at mayroong sayawan. Tinawag niyang isa sa mga alila at tinanong, "May ano sa atin?" Excited naman ang alila na sumagot, "Nagfiesta ang tatay mo dahil yung kapatid mo ay nakabalik na walang sakit." Nagalit ang panganay na anak at ayaw pumasok sa bahay. At lumabas ang ama at inamu-amo siya. At sinabihan niya ang kanyang ama, "Ako'y nagsilbi sa iyo at hindi kita sinuway. Subalit, hindi mo man lang ako binigyan ng isang kambing para mag-party-party kami ng aking kaibigan." Sa loob-loob ko noong pumasok ako sa eksena, sa loob-loob ko, bakit hindi ka humingi? Gusto mo palang mag-party? Tapos andyan ang tatay mo. Bakit hindi ka lumapit sa kanya? At bakit hindi ka humingi ng isang kambing para sa iyong gustong party-party? Pride. P-R-I-D-E. Pride. Kita mo yung sagot niya? "Ni minsan man ay hindi ako sumuway sa iyo." Parang sinabi niya, wala akong pagkakamali. Ni minsan may hindi ako sumuway sa iyo. At hindi mo ako binigyan kahit isa man lang na kabisirong kambing. Mga minamahal na kapatid, marami tayong aral na makuha sa kwentong ito. Una, magalak at magsaya tayo dahil mayroong Diyos tayong lubos ang kanyang pagmamahal. Alam natin yan. Sa tuwing makita po natin iyan, magpaalaala sa atin ng kanyang dakilang pag-ibig at pagmamahal. Siya ay tapat sa kanyang pag-ibig. Ni minsan man ay hindi niya tayo iniwanan at tinalikdan. Tayo lang ang tumatalikod. Tayo lang ang nang-iiwan. Kaya masaya at magalak tayo dahil mayroon ganun tayong Diyos na labis-labis ang kanyang pag-ibig tulad ng Ama sa ating Ebanghelyo. At sana ang pagmamahal ng Diyos, ang pagmamahal na Ama, ang siyang magbibigay sa atin ng pagkakataon upang magbalik loob sa Kanya. Huwag tayong mahiya. Bagkus kababaang loob na tayo ay uuwi sa yakap ng Ama. Tayo'y uuwi sa iyak ng Ama. Dahil ang kanyang yakap at iyak ay tanda ng kanyang pag-ibig at pagmamahal. Gayahin natin ang bunsong anak na wala tayong magawa kung wala ang ating Ama. Patuloy tayong mahihirapan kung hindi tayo uuwi at babalik sa tahanan ng mapagmahal na Ama. Kaya ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagbabalik loob. Kababaang loob na humingi ng kapatawaran at pagsisihan ang mga pagkakamali at mga kasalanan. Huwag nating gayahin ang panganay na anak. Huwag nating papahariin ang pride
sa ating mga puso at kalooban. Huwag nating sabihin na ni minsan man ay hindi natin sinuway ang Diyos. Huwag nating pagmatigasin ang ating mga puso. Nakita ninyo ang A-mates? Para ang Diyos na ang lumalapit sa atin. Parang sinasabi, tanggalin mo na ang galit sa puso mo. Tanggalin mo na ang sama ng loob sa iyong kalooban. Alisin mo na ang iyong pride. Dahil ang mga iyan ay walang maidudulot na kabutihan. Gayahin ang bunsong anak na kahit anumang pagkakamali at pagkakasala na ating nagawa, kung mayroong kababaang loob na umuwi at humingi ng kapatawaran, ang Diyos ay handang magpatawad, tumanggap at magyakap sa atin. Dahil ang Diyos na ito ay Diyos na labis-labis at lubos-lubos ang pag-ibig at pagmamahal. Kapatid, iniintay ka na ng Ama. Kailan ka uuwi sa Kanya? Amen. Magsitayo po tayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Maupo po tayo dahil ipagdiriwang natin sa masandaling ito ang sakramento ng binyag. Inaanyayahan ko ang mga magulang, ninong at ninang ng batang bibinyagan na lumapit po tayo dito sa harapan sa bandang gitna upang simulan natin ang pagdiriwang ng sakramento ng binyag. Dito yung isa. Isog po kayo dito. Sige po. Diyan po kayo. Dito po kayo. Paalaala sa mga magulang, ninong at ninang na mga batang bibinyagan. Kung mayroong mga katanungan mamaya, pakisagot ng malakas sa mga katanungan. Ang ating masagot sa mga panalangin, kagaya ng sagot na sumainyo rin, amen, at iba pa mga sagot, pakisagot ng malakas. Mga minamahal na kapatid, tayo nagagalak na magkakatipon-tipon sa pagdiriwang na ito para sa mga bata na magiging kaanib ng ating sambayanang Kristiyano. Sa pasimula ng ating pagdiriwang sa sakramento ng binyag,
Mangyari po lamang na ipahayag ang inyong mga layunin ukol sa inyong mga pabibinyagan sa pamamagitan ng pagsagot ng malakas sa mga katanungan. Mamagulang, ano ang ipangalan ninyo sa inyong anak? Archesa J. Elijah Aziel. Bilang mamagulang ng mga batang ito na sina Archesa J. at Elijah Azel, nais ba ninyong sila ay tumanggap ng sakramento ng binyag upang makiisa sa buhay ng Diyos at makaanib ng sambayan ng Kristiyano? Opo. Nalalaman ba ninyo na kalakip ng pag-upo na ito ay isang napakalaking responsibilidad at tungkulin na hubugin at turuan ang inyong mga anak na mamuhay sa diwa ni Kristo? Opo. Kayo naman, mga ninong at ninang, dahil hindi madali ang responsibilidad na ito para sa mga magulang, nakahanda ba kayong tumulong sa mga magulang na akayin ang inyong mga inaanak sa ating pananampalataya? Opo, Father. Opo, Father. Bilang kinatawan ng sambayan ng Kristiyano, ikinagagalak kong tanggapin ang inyong mga anak sa pamamagitan ng pagkukros sa kanilang noo. Kayo rin ay inaanyayahan ko, mga magulang, ninong at ninang, upang krusan sa noo ang inyong pabibinyagan. So sa mga sandaling ito, ating i-welcome si Archesa J. at Elijah Azel sa ating Christian community. Ang ating pag-welcome sa kanila ay ating gagawin sa pamamagitan ng pagkukros sa kanilang noo. Ito ang gamitin natin sa pagkros ng kanilang noo. Ang una na mag-cross sa noo ng bata ay ang pari, sunod ang mga magulang, sunod ang mga ninong at ninang. Naunawaan kung ano ang gagawin? Pagkatapos nating Ama naming makapangyarihan, kusang loob ka nagmahal sa amin. Kaya sinugo mo iyong anak upang kaming nasadlak sa paniniil ng sala ay mabigyan ng laya. Sa tanda ng krus na banalubin mo na ang mga batang ito na bibinyagan ay maging malaya sa pagkaalipin na bunga ng pagsuway ng lilikha mong unang tao. Lukuban nawa sila ng banal na espiritu upang sila ay mapuspos ng diwa ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Iniluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ama naming lumikha sa tubig na iyong pinagpala, idinulot mo ang muling pagsilang sa Espiritu Santo. Ang mga hinirang mong tumanggap ng biniyag ayon sa pananampalataya ng iyong simbahan ay iyong itaguyod sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mga minamahal na mamagulang, ninong at ninang, noong tayo ay binyagan, tayo ay nalibing kasama ni Kristo upang kasama rin niya, tayo ay makabangon at makapagbagong buhay.
bilang tanda na inyong pananagutan sa paghubog ng inyong mga anak ayon sa banal na aral. Sariwain ninyo ngayon ang inyong pangako nung kayo ay binyagan, na tatalikuran ng lahat ng kasamaan at kasalanan sa pamagitan ng pagsagot ng malakas sa aking makatanungan. Dahil pagtatakwil ang ating isagot po natin ng malakas. Ang una ninyong isasagot ay, upo, itinatakwil namin. Mamagulang, ninong at ninang, itinatakwil ba ninyo si Satanas? Opo, tinatakwil namin. Itinatakwil ba ninyo ang kaniyang mga gawain? Opo, tinatakwil po namin. Itinatakwil ba ninyo ang kaniyang pang-aakit? Opo, tinatakwil po namin. Ngayon ay ipahayag ninyo ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng pagsagot ng mas malakas sa ating mga katanungan. At ang inyong isasagot, opo, sumasampalataya kami. Mga magulang, ninong at ninang, sumasampalataya ba kayo sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Opo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ba kayo kay Jesucristo, isang anak ng Diyos Panginoon natin, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, ipinako sa krus na matay inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama? Opo, sumasampalataya kami. Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan na mabanal, sa kapatawaran na makasalanan, at muling pagkabuhay na manamatay at sa buhay na walang hanggan? Opo, sumasampalataya kami. Sa pananampalataya na marangal nating ipinahayag, ating igawad ang sakramento ng binyag sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mamagulang, mga ninong at ninang, talaga pang bukal sa inyong loob na si Argeza J. at Elijah Azel ay papinyagan upang hubugin sa ipinahayag nating pananampalataya? Bukal ba sa inyong loob na sa pamagitan ng binyag na ito, sila ay magiging Katoliko? Opo. Anong pangalan ulit? Archesa Jane. Archesa J. Bibinyagan ko ikaw sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Anong name? Elijah Aziel. Elijah Iziel, bibinyagan ko ikaw sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ngayong naganap na ng Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo ang muling pagsilang sa tubig at Espiritu Santo. Ang pagpapahid ng langis na ito ay nagpapakilala ng paglukob ng Espiritu Santo sa muling isinilang sa binyag. Naway maging matatag nawa ang mga batang ito sa kanilang pakikiisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta, ngayon at magpakailanman. Amen.
Ang damit pambinyag na ito ay tanda ng muling pagsilang kay Kristo at ng dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Naway manatiling wagas at walang bahidungis ang karangalan ni Arqueza J. at Elijah Azel at walang bahidungis ang kanilang karangalan hanggang matamo nila ang buhay na walang hanggan. Amen. Ipasuot ito sa isa sa mga ninong at ninang. Magtulungan ang ninong at ninang ipasuot ang damit pambinyag. Ang cup ilagay sa kanilang ulo ng isa sa ninong. Okay. Tayo na magbigay ay dangal kay Jesus na ating ilaw sa diwa natin at isipan. Si Jesucristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Sabay-sabay po kayong magsindi ng kandila sa gitna, ibaba pa. Tanggapin ninyo ang liwanag ni Kristo. Tanggapin ninyo ang liwanag ni Kristo. Itaas po natin ating masinding kandila. Ang ilaw na ito ay tanda ng liwanag ni Kristo na tinanggap ng mga batang bagong binyag. Sa tulong ninyo mga magulang, ninong at ninang, naway mag-alab ito sa kanilang mga puso at diwa hanggang sa pagbabalik ni Jesucristo ang ating Panginoon. Amen. Naging anak tayo ng kaliwanagan kay Kristo, dumulog tayo ngayon sa ating Ama na bukal ng kaliwanagan at buhay. Sa panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Tayong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpatawad namin sa nagkasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ialay natin ang mga batang ito sa pagkalinga ng ating mahal na Berhen, Our Lady of the Sacred Heart. Ipagdasal natin sila. Pagdasal tayo ng Aba Ginoong Maria. Tayong lahat, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama naming mapagmahal, amin nang ipagdiwang ang sakramento na nagbibigay na iyong buhay at dangal. Habang panahon kaming lilingon sa iyo, dahil sa lahat na iyong awa at biyaya, paginapatin mong kami bilang mamagulang ninong at ninang, ay manatiling matapat sa aming mga ipinangako sa binyag. Iniluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Patayin na po natin ang masinding kandila. Mga ninong at ninang, bumalik na po tayo sa ating upuan. Maiwan po ang mga magulang. Mga minamahal na kapatid, narito na muli ang mga bata na bagong kaanib ng ating sambayanang Kristiyano. Bilang pagtanggap sa kanila, unang-una si Arqueza J. Harap po sa tao. Sunod ay si Elijah Azel. Magulang, tatay. Tanggapin po natin ang mga batang ito sa ating Christian community sa pamagitan ng masigabong palakpakan. Bumalik na po tayo sa ating mga upuan, mga magulang, at tumayo po ang lahat para sa panalangin ng bayan.
Ama naming mapagkalingat, mapagpatawad, kami nagbabalik loob ng may galak sa puso sapagkat lubos ang iyong pag-ibig sa amin. Umaasa kami sa iyong patuloy na pagkalingat pagkamaawain habang kami dumadalangin. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Maging buhay na tanda nawa ang lahat ng kasapi ng simbahan ng pag-ibig at pagpapatawad mo, Ama, lalong-lalo na sa mga taong tumalikod o nagdududa sa pananampalataya. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Magsumikap nawa ang mga kawani ng pamahalaan na panatilihin ang kapayapaan, pangalagaan ang kalikasan, at ipagtanggol ang karapatang pantao. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Maging daan nawa ng awa at pag-ibig ng Diyos ang kabataan, lalo na sa kanilang pamilya, mga kaibigan, at sa mga taong nakararanas ng matinding kalungkutan at pagdurusa. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Gamitin nawa ng bawat isa ang social media upang ipalaganap ang kultura ng pagkakaisa at katotohanan at labanan ang kultura ng galit at kasinungalingan. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Matagpuan nawa ng mga minamahal naming pumanaw ang kapayapaang walang hanggan sa yakap ng Panginoon. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pangsariling kahilingan. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Ama naming mahabagin at mapagmahal, dinggin mo ang dalangin ng iyong bayan at gawin mo kaming marapat na ikay makapiling alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay, kalakip ng dalangin amin nawang maidangal, ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang, at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritus Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitampok ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa na maanghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Pablo Virilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Berheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo
nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po tayo. Mga kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos.
Siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo po tayo. Para maging maayos ang ating pagtanggap ng banal na komunyon, tatayo po ang magtanggap by rows. No? Huwag po tayong tatayo hanggat hindi tayo pinapatayo ng ating greeters and collectors. Paglinya po sa gitna ng dalawang lines dahil marami po tayong lay minister. So isa po dito at isa din po dito.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panalangin sa Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang madakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirig niya ang iyong panalangin. Sa kanya iaalay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, na lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sayo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sayo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Panalangin mo kami. Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po muna tayo para sa mga pasasalamat at paalala. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, ang Music Ministry at Regina Shelley Children's Choir, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, sa atin pong naririto ngayon, at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Sammy Patriarca MEC. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang San Roque Chapel. Sa susunod po na linggo, ang sponsor po ay San Juan Bautista Chapel. Paalala po, patuloy po nating suportahan ang ating isang dakot program sa pamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating ipamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para po sa pagpapagawa at mga pangangailangan ng ating simbahan. Paalala po, patuloy pa din po ang pagdalaw ng mga apostoles kasama ang MLC sa bawat tahanan sa ating komunidad. Sila po ay mag-aalay ng panalangin sa bawat pamilya o tahanan na sa kanila po ay magpapatuloy. Ang mga sumusunod po ay ang schedule. April 6, 2025, St. Louis at saka San Juan Bautista Chapel. April 13, 2025, San Roque and Calcutta Chapel. At magkakaroon din po ng pagdalaw sa mga may sakit. Si Father Sam ay dadalaw sa mga kapatid natin na may sakit at mag-aalay ng panalangin, pagbibigay ng komunyon at pagpapahid ng banal na langis. Ang mga sumusunod po ay ang schedule ng bawat cluster. Cluster Faith sa April 7, 2025, Monday. Cluster Hope sa April 10, 2025, Thursday. Cluster Love, April 12, 2025, Sabado. Mag-uumpisa ang pagdalaw ay sa ganap na ikawalo ng umaga. At sa darating na April 9, 2025, ay pinaalalahanan ang lahat ng mga bagong elect na mga chapel officers at cluster officers
para sa Our Lady of the Sacred Heart Mission Station General Assembly na gaganapin sa Genti de Leon, Valenzuela City sa ganap na 8 ng umaga hanggang 9 ng gabi. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa lahat. Meron po tayong kasamang paki dito na nasa likod. Siya po ay si Father Jess Dumawan, MEC. At siya po ay farmer's advocate, no? Sa bago kayo lumabas, meron po siyang binebentang kamatis na organic. No, organic, ibig sabihin, ganyan po siya kalakas kasi organic ang kinakain, no? Paki-approach na lang po siya kung nais niyo makabili ng kanyang panindang kamatis at ibinibenta niya po ito para tulong din sa mga magsasaka na kanyang sinusuportahan. Maraming salamat po. Magsitayo po tayo. Maupo po, sandali. So muli, tulungan po natin si Father Jess. Bilhin na po natin lahat yung kanyang binibenta, no? Para hindi na po siya mahirapan, no? At yan po ay tulong niya para sa mga magsasaka natin doon sa Kamiling Tarlac, no? So tulungan po natin si Father Jess. At muli sa April 9, huwag kalimutan ang ating General Assembly na First General Assembly na gagawin doon sa Robinson's Genti, no? Ang nakalagay diyan sa announcement is only Genti. Hindi nila alam kung saan sa Genti, no? Masyadong malaki yung Genti, no? So, gaganapin ang ating General Assembly sa Robinson's Genti de Leon Street, Valenzuela, no? Yun po ay gaganapin doon sa 4th floor, no? So magdala po kayo ng inyong jacket dahil air condition po yung room na iyon. Magsimula po tayo sa ganap na alas 8 hanggang matapos, no? So yung sisimulan natin ang ating General Assembly ng isang creative liturgy, creative na panalangin. Tapos balikan natin yung kasaysayan ng mission station sa buong diocese ng Caloocan. Ganon din, balikan din natin yung kasaysayan ng ating mission station dito sa Our Lady of the Sacred Heart. No? At mayroon tayong mga dapat i-review, no? Para sa pagpapatakbo ng ating mission station. Sulyapan din natin yung bagong ginawa ng mga mission chaplains na mission station statutes, no? Para maintindihan natin, no, kung ano yung kaugnayan ng parokya sa atin at ano yung ugnayan natin doon sa parokya. At kung ano yung mga papel ng mga mission station chaplains, no? So ilahad po natin ang mga iyan, no? Parang hindi pa namin yun naihanda, no? Marami kaming dapat ihanda, no? Parang hindi pa kami nakapagsimula, no? So yun po yung mga gagawin natin. Tapos yung last part po ay ang pagpili natin ng mga bagong opisyales ng Mission Station Pastoral Council, no? So yun po yung kahuli-hulihang bahagi, tapos yung kanilang panunumpa sa harapan ng lahat ng mga opisyal. Tapos yung mga bagong elected na mga Mission Station Pastoral Council sa lahat ng mga misa sa R&E dito at saka sa Woodcraft ay manunumpa muli. Hindi na sa aming harapan, kundi sa harapan ng mga tao, no? Ibig sabihin sila yung maglilingkod, tutulong na maglilingkod dito sa ating mission station. So, mangyari po iyan sa darating na April 9, araw ng Kagitingan, holiday po iyon. Wala pong pasok, no? Kaya yun yung pinili nating araw, no? Huwag na po kayong magdala ng mga kape, ng mga pagkain. No? Libre na po ng mission station ang pagkain. Malaki po yung gastos natin dyan, kaya bigyan po natin ng halaga. No? More than 100,000 yung gastos po natin dyan sa General Assembly. No? Sa venue pa lang ay babayad na tayo. Sa pagkain natin, catering po ang inyong pagkain. No? Para hindi kayo na mahirapan. No? So, pupunta lang kayo doon, ang mahalaga inyong presensya at higit sa lahat ang inyong partisipasyon sa lahat ng mga gagawin. So, magdala po kayo ng jacket
dahil sigurado na malamig po doon sa lugar na iyon. No? Yan po ay mangyari sa June 9. Tapos sa darating na linggo ay ang dalaw pamilya ng ating mga apostoles. Dala-dala po nila ang crucified Jesus. No? At ang una nilang dalawin ay ang St. Louis de Montfort Chapel. Sa Sabado ng gabi ay ipakilala ko na ang mga apostoles sa St. Louis. So ibig sabihin, sa umaga ng linggo, didiretso na po sila sa St. Louis para simulan na nila ang pagdalaw sa mga tahanan sa St. Louis. Tapos by 10:30, sana makarating po sila dito para ipakilala sila dito sa tahanan ni Maria. Tapos mag-resume sila kung di natapos sa St. Louis. Pagkatapos silang magpakilala dito, resume sila sa St. Louis pagkahapon na ang sa San Juan Bautista Chapel. No? So, mabilis po iyon dahil 12 po sila. So, 6 po iyon na grupo. So, kayong mga leaders, i-divide po ninyo ang inyong mga sarili sa 6 na grupo para dire-diretso po at mabilis ang pagsasagawa natin ng pagdalaw pamilya. No? Tapos, pagka the following Sunday, linggo na po iyon ng palaspas. Linggo na po ng palaspas, no? So, ang magbisa muna tayo, tapos ang pagdalaw ng mga apostoles sa San Roque at sa Santa Teresa ng Calcutta, after lunch na lang po siguro. Pagkatapos ng misa, ay magla-lunch po sila dito, magla-lunch po tayo dito. After ng lunch, diretso na sa San Roque at Santa Teresa ng Calcutta ang ating mga apostoles. So, 12 po sila, subali 6-6, 3 groups ang sa linggo ng palaspas, no? 6 sa Santa Teresa ng Calcutta at 6 din sa San Roque. So, kung 6, tatlong grupo po kayo. So, hatiin ninyo Santa Teresa ng Calcutta at San Roque ang iyong mga leaders sa 3 grupo para may kasama sila yung 3 groups sa mga pupuntahan ng mga bahay sa pagdalaw pamilya. So dala-dala nila ang crucifix, mag-alay sila ng panalangin sa inyong pamilya at pagkatapos ng panalangin ay hahalik ang mga pamilya, ang miyembro ng pamilya sa crucifix. No? Tapos kung mayroong may sakit, dadalhin din ang crucifix sa may sakit para makakiss din yung may sakit sa crucifix. So yun po yung mga mahalagang gawain po natin, ang lahat ng mga Holy Week activities natin, mula Linggo ng Palaspas, Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado ng gabi, at Salubong ay gaganapin po dito. No? So, sa Sabado ng gabi, ang misa po natin ay sa ganap na 6:30 ng gabi. Tapos kinabukasan ay ang Salubong, 4:00 ng madaling araw. No? So, approved na po na isarado ang kalsada sa ganap na 3:00 ng umaga hanggang 5:00 ng madaling araw. No? So, sarado po sa sasakyan ang kalsada na ito para bigyan ng daan yung ating salubong. Kasi dyan po gagawin sa harapan. No? So, walang sasakyan na makadaan 3 o'clock to 5 o'clock. By 5 o'clock sana tapos na tayo ng liturhiya natin ng salubong dyan sa labas para pwede na makadaan ang mga sasakyan. Nakausap na po natin ang mga barangay captains, tutulong po sila sa atin. No? So, ang iba pang magawain ay ating i-announce po next week. No? At ilagay po natin sa tarpaulin para ilagay po natin diyan para mayroon kayong guide kung anong mga oras ang mga iba't ibang gawain natin sa mahal na araw. So, maraming salamat at magandang umaga po. Naubos na yung kamatis ni Father Jess. Ubusin po natin, no? Yung mga hindi pa nakabili, bili na po kayo. Tulong po natin kay Father Jess at saka sa mga magsasaka sa Kamiling Tarlac. Tayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Naway pagpalain at basbasan kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo at kapatid, nag-iintay sa iyo ang ating Ama. Magbalik loob tayo sa Kanya.
Salamat sa Diyos.